Merong kumakalat ngayon guys na picture itong si Sara Duterte na kung saan nagpaulan siya kasama ang kanyang mga bodyguard. Alam nyo ba yung mga comment ng mga didilis na ang sabi nila itong si Sara Duterte daw po ay napaka-humble, napakabait, napakawalang arte daw po sa katawan. O tingnan nyo tong picture na to ha. Tingnan nyo yung katarantaduhan na ginawa ni designated O10, ni Sara Duterte. Tingnan nyo, pambihira ba naman? Kung meron sanang pag-iisip ha, isipin nyo na lang mga dilis, kung merong matinong pag-iisip itong si Sara Duterte, hindi niya gagawin yan. Obvious na nagpapa-mainstream media lang. Hindi nyo ba nakikita? Mga bulag ba tong mga dilis na to? Mantakin nyo ha, lumalafang siya ng pera ng taong bayan. Recently nga yung issue, ukol nga dito sa 125 million confidential funds within 11 days. Tapos makikita nyo walang payong. Sinong pinaglololoko nila? Ha? Kayo lang ata yung nauuto niyan ni Sara Duterte eh. 'Di ba? Mantakin mo. Meron siyang security guard. O ilan sila mga nandyan? Ang dami do. O ang dami mga nandyan na secure. Wala man lang nagdala ng payong sa kanila. Anong silbi ng mga security guard mo? Eh hindi ka naman pala kayang protektahan laban sa init, laban sa ulan, at sa kung ano pa mang bagay. Ano yan, mga palamuti mo? Tapos guys, sinama niya pa sa kanyang katarantaduhan. Nagpaulan din yung kanyang security guard. Giatay, Diyos mio, Santa Barbara Bendita. Kung ano-ano na lang yung pinanggagawa ngayon ni Sara Duterte. Kaya nga ito nga yung sinasabi ko sa inyo guys, hindi na talaga namin kailangan sirain. Hindi na talaga natin kailangan. Kami mga vloggers, hindi na talaga namin kailangang sirain pa itong si Sara Duterte. Dahil in the first place, siya na mismo, mga minamahal, ang sumisira sa kanyang sarili. Ginagaya niya din yung kanyang ama, napasimpleng tao daw. Diba natatandaan ninyo, nag-birthday itong si Kadigungan. Tapos merong pinakitang picture, si Bongo, na si Digong ay simple lang daw na kumakain, walang handa. Pero merong nagpicture, yung buo talaga ha, hindi yung kinrap lang, na merong mga iba't ibang klaseng mamahaling putahe. Merong lechon, basta bongga celebration yung nangyari sa birthday ni Kadigungan. Tapos ngayon sasabihin nila na simpleng tao. May simple ba na nangungurap ng ng pera ng taong bayan? Simple ba yon? Ha? Simple ba yon yung bumibili ng mga mamahaling motor, mamahaling sasakyan? Ay. Kaya nga tama itong si Muntulpo. Alam nyo may punto si Muntulpo. Ano yung sabi ni Muntulpo? O ito, basahin natin. Dapat daw tanggalan ng pribilehiyo itong si Sara Duterte. Tama. Correct. Tama lang naman natanggalan ng mga ng pribilehiyo katulad ng security guard na sandamakmak. Ang dami. Gaano kadami 'yon? O ito. Tingnan nyo, yung reported last year. O, Sara had 433 security escorts in 2022. Diba? Binalita yan last year. Ang dami niyang security guard. Diba? Mantakin nyo, 433? Like, ay nako, gasto sa pera na naman ng taong bayan. Yung kanyang, yung kalandian talaga ng isang hitad. 'Di ba? Kaya dapat tanggalin yan sa kanya eh. Yung ganyang klaseng pribilehiyo. Kaya may tama itong si Muntulpo. Ang sabi dito sa balita, ngayong kumalas na si Vice President Sara Duterte Carpio sa administration ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat siguro ay alisin na ang mga pribilehiyo na kanyang tinatamasa. Exactly. Agree? Mga kababayan, uma-agree ba kayo? Siyempre ako, oo, uma-agree ako. 'Di ba? Isa sa mga pribilehiyo na pinabayaan si Sara ng Bongbong administration na kunin kahit di naman binigay sa kanya ay ang pagtatag ng Vice Presidential Security Group or VPSG. 'Di ba? Itinatag mismo ni Sara ang VPSG na walang pahintulot kay PBBM. Basta na lang niya itong itinatag, bastos niya eh.
walang respeto sa ating presidente. Kasi ang kiniklaim nila na si Sara Duterte daw po ang nagpapanalo dito kay President Marcos. As if naman magkakaroon ng Duterteng presidente kung wala ang mga loyalista. 'Di ba? Oh, sabi ni Montulfo, alam niyo ba kung ilang sundalong miyembro ng BPSG? Mga 500 equivalent to 1 battalion. See? Yun ba yung simpleng tao? Yan ba yung sinasabi niyong humble? Ha? Ang daming security guard na kesyo kala mo gugurgurin siya? Ay. Wala mga siraulo na talaga to, no? Sila, mga siraulo na. Tingnan niyo tong picture na to. You know, siraulo na talaga itong si Inday, no? Ang lakas ng tama mo. At saka guys, isa pa, makikita nyo, di ba nagpaulan siya? Choice niya naman na sumilong. Tingnan niyo yung mga nasa likod, sumilong. Di ba? Choice niyang sumilong. Pero hindi niya ginawa. Kasi gusto niyang magpapansin. Gusto niyang magpa-mainstream media. Gusto niyang sabihin na simpleng tao siya. Simpleng mamamayan lang. Ano akala niyo? Niloloko niyo yung taong bayan eh. As if naman maloloko niyo pa yung taong bayan. Napaghalataan ka ng baliw eh. May saltek talaga tong si Sara Duterte. Nagkakapaning-paning na yung kanyang pag-iisip. Hay nako, pa-check up na kayo. 'Di ba? Si former Vice President Lenny nga noon, hindi nga umabot ng 100 yung security guard niya eh. Nagreklamo ba? Hindi nagreklamo. Itong si former VP. Samantalang ikaw 433. Oh my goodness, ang dami. Noong panahon ni Lenny bilang Vice President, kay President Digong, iilan lang ang kanyang security, hindi nga siya umangal. Exactly. Hindi umangal, walang confidential funds. 'Di ba? Alam ni Sara na di papalag si BBM dahil siya raw, sabi ng kanyang mga supporters, ang nagpapanalo kay Bongbong bilang presidente. Yan na naman tayo sa mga manifesto nilang bulok. Actually, yung totoo dito, walang Duterte kung walang Marcoses. 'Di ba? Hindi sisikat ang Duterte kung wala ang mga loyalista. Ginamit nila Digong ang pangalan ng mga loyalista, ginamit nila si former Marcos Sr. 'Di ba? Na ipapalibing daw sa libingan ng mga bayani. Pero ano yung benefits noon? Ang boto ng mga loyalista. Kaya siya raw, sabi ng kanyang mga supporters, kaya kung siya raw, sabi ng kanyang mga supporters, ang tumakbo bilang Pangulo ay tiyak na panalo siya. Bakit hindi siya tumakbo? Ba't di siya tumakbo? Hinayaan niya na iba yung mag-decide para sa kanya? Ang bobo niya naman. Senyales yun na pagiging weak. Diba? Pero pinagbigyan niya lang daw si BBM. Ngayon, tumakbo ka sa 2028, tingnan natin kung may boboto pa sa'yo. Kaya nang siya ay naupo bilang pangalawang Pangulo, hindi siya nag-atubili na kunin ang mga pribilehiyo na dapat ay sa Pangulo lamang. Isang halimbawa na lamang ay ang paghingi niya ng intelligence and confidential funds para sa Office of the Vice President at sa kanyang pwesto bilang Secretary of Education na kahit wala namang intelligence function ang dalawang opisina. Yan kasi guys yung mga yung mga eagle money eating, tama ba ako? Money eagle eating, basta yung lumalafang ng pera. Pero yung punto natin dito guys, tama lang naman natanggalan ng mga pribilehiyo. Itong si Sara Duterte, may ganun niya kasi sa pag-isip eh. 'Di ba? Tapos ngayon makikita natin, talaga nga namang iniinsulto mo yung taong bayan sa picture na to. Nagpapaulan ka. 'Di ba? Insulto yan sa taong bayan. 'Di ba? Laki ng nakukulimbat mo, di umano. Tapos pambili ng payong, wala. Anong kabubuhan yan? Anong kaartihan yan? Dinamay mo pa. Itong mga security guard mo sa pagpapapansin mo sa mainstream media para sabihin na, napaka-humble naman ng BP. Ay, walang arte sa katawan. Napaka-simple. Ngik-ngik nyo, bulok. As if naman maluloko nyo pa yung taong bayan sa mga katarantaduhan ninyo. Kung noon, oo. Pero kilalado na kayo eh. Alam na namin kayo. Mula ulo hanggang paa. Kilala na namin kayo. Wala na kayong maluloko na taong bayan. Tapos na ang pagpapanggap ninyo. Tapos na ang pagiging ninyo, matapobre ninyo. Diba? Anyway, just kaloka.
kumukulimbat ng milyon-milyong pera pero tayong walang pambili. Huwag nga kami. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.